Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Ngayon po mga kaibigan, bawal ang shake hands, bawal ang beso-beso, at bawal din ang hugging. Kung yan po ang pagbati sa inyo o saan man ito video ko makarating, ay wag na po natin gawin. Ano po? Ang natutuhan ko po, napanood ko sa Net25 na irerekomenda ko po sa inyong gawin ay ang sa halip na kamay, beso-beso o hugging, ay ilagay nyo na lang po ang kanang kamay nyo sa kaliwang dibdib. Pagkatapos, ayan po. Ganyan po. Pagbati. Ayan. Yan ang aking banal na halik na pagbati sa lahat. Bueno mga kaibigan, samahan po ninyo akong muli dito sa pagtalakay ng mahalagang bagay. Lalong-lalo na po ang nauukol sa ating pananampalataya. Sa ngayon po ang aking tatalakayin o ang aking ipaglilingkod po sa inyo ay kung papaano po natalikod ang tunay na Iglesia ni Cristo. At yan po sa pamamagitan ng sugo ng Diyos na kinikilala namin na si kapatid na Felix Manalo. Bilang sagot na rin po dito sa mga depensor katoliko na sulpot lang daw ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po itong si Wendell Talibong. Ano po? Wendell Talibong, manood kang mabuti at anyayahan mo yung mga tagahanga mo na manood po kayo nito. At ganun din ang mga miyembro ng Church of God International Incorporated na pinangungunahan ni Licio Soriano. Ini-invite ko po kayong manood na mabuti. Unawain, bukas ang isip, bukas ang puso. Ano po? Ito po, panoorin po natin. Pero bago po pala yan, bago ko malimutan, ay nais ko pong paalala dito kay Wendell Talibong. At sana ay nagbago na po yung inyong paratang o yung paninira. Huwag nyo na pong ulitin na sasabihin ninyong nababasa ang purgatorio sa Biblia. Panluloko po yon. At ipakikita ko rin po dito sa mga susunod na video tungkol po sa sagot nitong si Gitcano, itong si Darwin Gitcano, itong pare na may nagtanong sa kanya kung bakit raw nagbabayad sa misa sa purgatorio, na yan daw ay panluloko. Pero sumagot itong si Gitcano. Abangan nyo po yan. Ang nais ko munang talakayin ngayon ay itong tungkol kay sa kalokohan nitong si Wendell Talibong. Wendell Talibong, alam kong nanonood ka na naman at hindi ka makasagot doon sa sagot ko sa iyo at alam kong nag-iipon ka lang naman. At pag nakaligtanan ng tao yung mga yung mga sinabi kong kasinungalingan mo, saka ka naman babanat. May hirapan kami si Talibong sa kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Napakalinaw po na walang purgatorio. Ang kaluluwang nagkakasala ay namamatay umutso 20. Ayan. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ang kasamaan niya ng anak ay hindi dadanasin ng ama. At ganun din na niya ang kasalanan ng kasamaan ng ama ay hindi dadanasin ng anak. Ang katwiranan niya sumasa kanila ay kanila yon. Kaya saan mo ilalagay ang purgatorio? Batas ng Diyos na hindi pwedeng bayaran ninuman ang kasalanan ng isang nagkasala. Bawat isa ay
hahatulan ayon sa kanyang gawa. Hindi mo pwedeng ipamisa yon, Mr. Talibong. Kaya kailangan babasahin mo sa Biblia na mali yung sinabing yun sa Ezekiel. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Hindi yung kung ano-ano yung hindi kung ano-ano yung mga kalukuhan mo eh. Hindi pwedeng ang salita ng Diyos magkontra-kontra. Masama yung tinuturo mo na against ka sa pagbasa kung anong nababasa, ayaw mo nun. Gusto mo, ang Biblia, sumunod sa gusto mo. Bawal na bawal yung Talibong na magturo kang wala sa Biblia. Kailangan talaga nababasa sa Biblia. Bumasa ka nga, ay fake naman yon. Dinuktor na Biblia na Kastila. Kaya hindi po totoo yon. Hindi pwedeng ang Panginoong Diyos, ang salita niya ay magkontra-kontra. Nakita mo ba, Talibong? Kaya napakasama ng mga sinasabi mo na hindi kailangan mabasa daw. Halimbawa daw, bakit raw si Felix Manalo nung ilibing ipinasok sa kabaong? Nababasa raw ba niya sa Biblia yon? Ano ba namang klase? Ay naku, Talibong. Nasaan naman ang talino? Nasaan ang karunungan mo niyan? Di yata't pati yung paglalagay ng patay sa kabaong mababasa sa Biblia. At kung mo ipinasok sa kabaong ang isang patay, ay ibig sabihin nun, kailangan mabasa sa Biblia yon. Mr. Talibong, ang batas ng Diyos, huwag kang hihigit sa mga bagay na nasusulat. Batas ng Diyos yan, Talibong. Kaya masama yung itinuturo mo o natutuhan mo sa pare. Kasi yung mga tinuturo ninyo, katisismo, wala sa Biblia. Mahigpit ang batas ng Diyos. Sabi ng Panginoon Kristo, kahit tuldok, kahit kudlit, period o koma, hindi mo pwedeng bawasin, hindi mo pwedeng idagdag. Kaya napakasama na tinuturo mo na hindi kailangang mabasa. Batas ng Diyos yan. Huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Lahat ng mga sinasabi nyo hindi nakasulat eh. Pareho lang kayo ni Soriano. Parehong babasa kunwari ng Biblia, pero yung sinasabi wala sa Biblia. Ito pa, Mr. Talibong. Ito pa mga kaibigan. Ang gusto kong itong sinasabi na Talibong na sinungaling daw ako. Ipakita umano natin na mas Biblia. O sige, pakita ko yan. Maghintay ka, Sineta. Pakinggan muna natin siya mga kapatid, sapagkat ayon sa kaniya, may nagbigay ng amount para pamisa na binabayaran kasi ang mga patay talaga sa simbahan Katoliko. At nakuha niya umana yon galing sa isang pare. Sino bang maniwala sa iyo? Talibong. Makinig kang mabuti at buksan mo ang iyong mata. O yung mata pala bukas na eh. Yung isip mo at yung puso mo, buksan mo. Kayo pong mga tagahaga ni Talibong, napatunayan ko na po na kasinungalingan yung sinabi niyang nabasa niya sa Biblia ang purgatorio. Pandaraya pong Biblia yon, yung Kastila. Napatunayan ko na po yan. Kaya kailangan sagutin mo yon na Wendell Talibong. Aantayin ko yung sagot mo niyan. Ngayon na naman, patutunayan ko na naman sa iyo na pari mismo ang may sabi na binabayaran ang pamisa sa patay. Tandaan mo yan, Talibong Sabi mo, sinong maniniwala sa akin? Ikaw ang hindi maniniwala. Kayong mga defensor Katoliko. Pero yung mga Katolikong bukas, maniniwala. Kayo lang naman na Katolikong bangaw eh. Kasi ang grupo ninyo Katolikong bangaw yan, kung tawagin yan. Sa 6 na uring Katoliko, kayo ang Katolikong bangaw.
at Katolikong baluga. Katolikong bangaw, ibig sabihin, kaya lang naman Katoliko, kaya lang nagdidepensa kasi may pakinabang. Ang tawag po niyan, talibong, Katolikong bangaw. Pero yung mga Katolikong bukas, matatalino, ay hindi po maniniwala sa inyo, kundi sa akin maniniwala. Eh bakit? Eh alam na nilang sinungaling kayo eh. Alam nilang dahil lang sa pakinabang, at alam nilang ang mga pare talaga ay manloloko. Hindi totoo yung mga tinuturo. Napatunayan ko, Mr. Talibong, na hindi totoong nababasa sa Biblia yung purgatorio mo. Kontra-kontra yan sa aral ng Diyos. Ang kaluluwang nagkakasala ay namamatay. At hindi pwedeng yung kasalanan ng anak, bayaran ng ama. Kasalanan ng ama, bayaran ng anak. Kaya hindi mo pwedeng ipamisa. Kaya saan mo ilalagay ang purgatorio? Kaya wala yan. Ngayon, ang sabi mo, nag-imbento ako. Alam nyo mga kaibigan, kayo pong mga miyembro dyan, ha? Napanood ko kasi yan si Talibong. Nandyan po yan sa mga video na dapat raw ang mga Katoliko pasalamat sa kanila, sa mga pare. Kasi raw, pagka nagmimisa raw ang mga pare, pagka nagdarasal daw ang mga pare, ay ipinananalangin daw yung mga kaluluwa ng mga namatay ng Katoliko. Kaya dapat pero kaya ang sabi ko, kaya doon ngayon lumabas yung purgatorio. Kasi sabi niya, wala raw ngang bayad. Libre pa nga daw. Kasi nungalingan yon. Kaya nasabi ko, paano mo masasabi yan na walang bayad? Pare mismo ang nagsabi niya na may bayad. Imbento ko raw yon. At ako raw, kaya raw ako natalikod, yan, narinig nyo na. Kasi hindi ko alam ang aral Katoliko. Oy, Talibong, nung makinig ako sa iglesia, saka ko nalaman ang aral Katoliko. Kaya umalis ako dyan eh. Talibong, ito, Talibong, oh. Pari yan ha. Oh. Tingnan mo ha. Oh, ayan oh, Talibong oh. I pressed. Si Lucien Bennett ito. Oh. Tandaan mo yan ha. Oh. Hindi basta-basta ito pare. Kung yan lang sila Darwin Gitcano, yung mga pare mong pinagyayabang, wala dito yon. Ha? Pwede mo itong searchin sa Google. Ha? Pwede kang umorder ng aklat na ito sa Google. Ha? I pressed ni Lucien Bennett. Si Lucien Bennett, taga rito ito sa Canada. Ha? 20 years itong naging pare. Ibinulgar niya lahat, kaya siya umalis dahil sa nakita niyang kasamaan, karumaldumal sa Katolisismo. Si Father Lucien Bennett. Pare yan ha, babasahin ko sa iyo. Ang sabi nito, kung magkano ang singil sa patay. At kung gusto mo, umorder ka nito, ayan o, Talibong o, ayan ha, o. Ayan o, sa Google, umorder ka ng aklat na yan, oh, $18, $18.93. Ayan, oh. Ayan, oh. Sa Google, Talibong, Nako, tuwa-tuwa ka, akala mo nagsisinungaling ako. Pinapapasok lang kitang pinapapasok, Talibong eh. Kasi lahat ng paratang mo sa Iglesia ni Cristo, kayo yan, kayo talaga ang magdaraya. Puro panluloko, puro kasinungalingan. Babasahin ko ang sinasabi ng paring ito, Lucien Bennett. Ayan. Babasahin ko, dito sa pahina 50. Tama, pahina 50. Babasahin ko, Dali. Ito, page 50 hanggang 51, tungkol po ito sa purgatorio. Pakinggan mo muna. Dito muna sa page 2048. Pastors of parishes are those who can really make excellent prophets, especially at funerals. Ayan.
If a funeral costs, tandaan natin ha, tandaan mo ito talibong ha, if a funeral costs $100, for instance, and the pastor has an assistant, he can let the assistant officiate at the funeral. The pastor would collect $99 and the assistant would receive $1. Besides, it leaves the pastor free to sing a private mass that day, which will ring forth an additional $5. Magkano yan ngayon, Mr. Talibong, ang $1 sa Pilipinas? Magkano ngayon pagka sa Canada? Mga $17 ang $1. Sa mga ang $100, magkano yon? De mga 1,700. Sige, kita mo na Ayan. Yan noong pa yan. Tutuloy natin. Tutuloy ko basa. Pakinggan mong maigit talibong Kayo pong mga miyembro dyan. Kayo pong mga miyembro ng page 51. Dito rin po yan. I was impressed. Sabi mo, imbento ko. Hindi ko imbento ito. Tingnan mo sa Google. I was impressed. Ito po. Page 50. Kanina 49 yon. Sa page 50. First class funeral. The usual time of this funeral is 10 a.m. The cost will be $100. Ayan. If a cardinal attends the funeral as requested by the mourners, of course, it will cost in proportion to his high office. Sometimes might have to sell his house. Second-class funerals. This funeral can be bought for $75. It takes place usually at 9 a.m. The third-class funeral, the price of this funeral drops sharply of $40 and the time is 8 a.m. Fourth-class funeral. This funeral can be obtained for $20, even $15. The funeral mass in last blessings take place as early as 7 a.m. Kita mo na, Mr. Talibong, may first class pa, may second class pa, may third class pa, may fourth class pa. Alam mo ba your first class? Sabi niya, the first class funeral, the usual time of this funeral is 10 a.m. The cost will be $100. Ngayon, if a cardinal attends the funeral as requested by the mourners, of course, it will cost in proportion of his high office. Ayon, pagka-cardinal, mahalang bayad. At sa panahon noon, sabi nitong si Lawson Bennett, pati bahay ibinibenta, mabigay lang doon sa cardinal. Isip-isipin nyo yan. Talibong, imbento ko ba yan? Hindi ko imbento yan, Talibong. Ito, nababasa yan, I was impressed. Pare mismo. Ito ba sasabihin mo? Hindi ito basta-basta pare. Hindi ito katulad ni Darwin Gitgano mo, yung mga pareng kilala mo. Hindi basta-basta ito pare. Taga rito yan sa Canada, sa Winnipeg. Tuloy natin ang basa. Ulitin ko Biro mo, second class funeral is $100. Yun alas 9 ng umaga yon. Pagkatapos, pwede rin $75. Magkano ngayon ang dollar? Magkano ngayon? May third class pa. The price of this funeral drops sharply to $40 in time of 8 a.m. May oras pa Pagka ang oras, medyo tanghali na, $10 o 10 a.m., medyo mahal yon. Pagka medyo maaga, medyo mura. Mura pala medyo pagka maaga Ngayon, the funeral, of course, be obtained for $20 or even $15. The funeral mass in last blessings take place as early as 7 a.m.
Pagka 7 AM, mas maaga, mas mura. Ayan. Oh, paano yan, talibong? At saka, pag nakita ka ng mga Katoliko talaga, yung talagang, lalo na yung may mga kayang Katoliko, baka batukan ka. Walang kasinungalingan dahil sa sinabi ko sa iyo, 2,000 pa inaabot ang pagsingil ng pare, lalo na pagkamayaman. At yung mayaman mismo, ang kusang nagbibigay. Higit pa sa 2,000. Pag nakita ka ng Katoliko na medyo namatayan na, baka suntukin ka lang, Mr. Talibong. Pero mong sasabihin mo na dapat magpasalamat ang mga Katoliko kasi isinasama ng mga pare sa panalangin yung kanilang mga patay at walang bayad. Sino may sabi sa yung walang bayad? At ako pa ang sasabihin mong kasi hindi ko alam ang aral Katoliko. Hoy, Talibong, walang nag-iglesia ni Kristo na hindi naunawaan kung ano yung Katoliko. Tandaan mo yan. Pagka Katolikong bukas at gustong maligtas at talagang anak ng Diyos, mag-iiglesia ni Kristo yan. Kahit pare, ilan ang pare ang pumunta sa iglesia ni Kristo? Ilan ang madre? Ilan ang pastor ng protestante? Tapos sasabihin mo pa kasi hindi ko alam ang aral. Kasi anya hindi ka nag-attend ng Bible study. Anong Bible study dyan? Sige nga, anong Bible study? Yung bang babasa ng isang verse sa simbahan pagkatapos kung ano-ano nang sinasabi? Wala naman doon sa binabasa. Ay naku, Talibong. At ang katotohanan ng Talibong, huwag kang magsisinungaling. Ang Biblia talaga, hindi itinuturo na dapat sundin dyan. Ang tinuturo dyan, katisismo. Yan ang katotohanan. Katisismo ang itinuturo niya na dapat paniwalaan ng mga Katoliko. Hindi Biblia. Kunwari lang naman kayo nagmamarunong eh. Ikaw, maniwala ka sa akin, oh. Hindi ka na nangilabot sa mga sinasabi mo. Kayo mga depensor Katoliko, kayo ang sinasabi ng Biblia na mga palalo. Hindi tumatanggap na totoong aral ng Panginoong Jesucristo. Kundi ang ginagawa ninyo, isinisinsay ninyo yung mga bagay na mahirap unawain. Sabi ni Apostol Pedro, isinisinsay nitong mga bulaang mangangaral na ito na walang alaman niya ito, kundi may sakit sa pakikipagtalo. Gusto nyo lagi, di ba tiyan niya ganun? Aba, dapat hindi kayo patulan. Bakit? Hindi naman kayo tumatanggap ng katotohanan, puro pangangatwiran eh. Kahit mali na pangangatwiran, puro kasinungalingan. Hindi kayo dapat patulan. Pareho lang kayo ni Soriano eh. Hindi kayo dapat patulan. Kuminsan nauuwi doon sa walang kakwenta-kwenta. Mga, alimbawa, katulad na ni Darwin Kitcano, laging objection. Mamayang kaunti, objection. Puro pangluloko yan, puro pangdaraya yan eh. Objection. Oh. Dapat sa inyo tawagin si objection eh. Pagkatapos magyayabang pa. At pagkatapos, para dumami yung mga viewers mo, tsap-tsapin mo yon. Ulit-ulitin mo. Katulad ng ginagawa mo sa video ko. Pagka titigil. Tapos, parang kantyaw lang. Medyo magkamay lang ako sa expression. Sinita, hindi ganun yan. Eh, ikaw ang dami-dami. Yung itinakda, initakda. Itinakda yon, Talibong. Yung pakabanalin mo sila sa katotohanan, pababanalin. Ay nako, Talibong. Ang dami mong maling expression. Expression yan, mali na at mali pa rin kung minsan buong-buong mali ang mo. Pagkatapos, ako yung pipintasan mo. Talagang paliliguan mo ako ng sa mga makakapanood doon at hindi mapapanood ang video ko. Akala totoo yung mga sinasabi mo eh. Ngayon, ihahayag ko lahat yung kasinungalingan ninyo. Kayong mga depensor Katoliko. Talagang
kayo naman dahil sa kasakiman sa salapi, nangangalakal kayo. Ipinangangalakal nyo yung kasinungalingan. Hindi mo lang matanggap na talagang may bayad ang pamisa. Pagkatapos palulusot ka na sasabihin mong nababasa sa Biblia. Paano mababasa sa Biblia yan? Hindi naman aral ng Diyos yan. O, tingnan, panoorin mo Panoorin mo ulit Ito. Ano ba yung purgatorio ayon dito sa paring to? Ito. Pakinggan mo Page 43 up to 44. Tandaan mo ito yung aklat yan ay wasay prest Ito. Wala kayo dito, hindi mo pwedeng lukuhin to. Sasabihin mo naman umalis na yan sa Katoliko. Kaya nga umalis sa Katoliko Paano masasabi nito kung hindi siya galing sa Katoliko? Ako, paano ako sasabing mali yan kung hindi ako galing dyan? Ito. Sabi ni Lawson Bennett, page 43. Purgatory had been invented by Rome in AD 593, but it remained a very unpopular doctrine for many centuries when Mass came into being. However, these two innovations of the Roman Church become inseparably connected with each other. The question came up in Roman circles: can Mass of an alleged infinite spiritual value deliver the souls in purgatory? Today, our readers know what a financial success the marriage of Mass in purgatory has been. Kinasal daw yung dalawa. There is not a single product in the world today that has been more successful financially than these two religious doctrines, Mass and purgatory. Purgatory, like Mass, has no foundation in the Holy Scripture. Christ and the first Christian never talked about it and never knew of its supposed existence. It would be easier to demonstrate from the words of Christ that angels in heaven actually have feather wings than to prove the existence of a place called purgatory. When Rome proclaims new doctrines which the Bible cannot support, these new doctrines are invariably clothed in most obscure mysteries, but the faithful are told to submit because Rome has spoken. Naintindihan mo na, Mr. Talibong? Ayan, napakalinaw na Pinakamalabong misteryo, pinakamalabo. At inimbento lamang yan. Ayan, I was suppressed by Lawson Bennett. Paano ngayon, Talibong? Nag-iimbento ba ako? May bayad ang damit sa patay. At walaan niyang produkto sa mundo na pagkasalapian na may tutulad mo sa inimbentong yan ng Katoliko. Totoo naman Pero mo taon-taon nasa purgatorio ang patay. Sinong bukas na Katoliko na matalinong Katolikong magtatanggap yung doktrinang yan? Tapos sasabihin mo pa sinong maniniwala sa akin. Kayo lang naman ang hindi maniniwala. Yung mga panatiko na pumapayag lokohin ng pare. Kita mo na, Mr. Talibong? Kayo. Kasi talagang kayo ang mga nakaumang na ang palakol sa inyo, sabi nga sa Biblia. Kandidato na talaga kayo sa ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya hindi kayo maniniwala. Di ngayon, sino ngayon na nagsasabi na totoo? Ikaw o ako? Kayo mga depensor o ako? O ang Iglesia ni Cristo? O yan ba? Paninira ba yan? Kailanman ang Iglesia ni Cristo hindi naninira. Yung pagpuna ng mali at pagtuturo ng tama, patakaran ng Diyos yun. At yun ang ginawa ng kapatid na Manalo. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang itinuturo niya. Hindi paninira yun. Ikaw ang naninira. Matagal ka nang naninira. Sulpot ka lang.
Di yata sasabihin mo hindi ba paninira yan? Nasasabihin mong, ano ba yon? Pirated? Napatunayan mo na bang pirated? Oh. Naku, napakarami mong talagang hindi kita titigilan. Sana kung medyo malinis pa puso, kung may kaunti pang kalinisan, humingi ka ng dispensa. Ha? Hindi kita titigilan. Ayan. Napatunayan ko na kalukuhan yung tinuturo mo. Ito mismo maliwanag Sabi ng paring to Hindi yan itinuro ni Kristo. Anong sabi niya? Purgatory like mass. Anong sabi niya? Purgatory like mass has no foundation in Holy Scripture. Christ and the first Christian never talk about it and never knew of its supposed existence. Paano ka ngayon talibong? Yan ba paninira yan? Sige. Ang paninira yung ginagawa nyo. Pero ang Iglesia ni Cristo, ever since, hindi nanira. Sugo ng Diyos ang kapatid na manalo. Ang tinuturo niya, Ebanghelyo. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Aral ng Diyos yan. Na mag-shout out dito po sa mga kapatid na walang sawang sumusuporta po sa akin. Ito pong sila Alexander Bebot, Rolando Raqueno, Emong de la Cruz, si Lef B. Licanda ng Iligan City, Lanao District. Ano po? Si kapatid na Evelyn Roque, Erwin Rivera. Ano po? Napakarami po ninyo, pero kung ano lamang po ang abuti ng aking pag-shout out, ano po? Si Ilyas Artimbang, ayan, madalas ko na pong batiin yan. Si Gelin Nohaba ng Gordon Heights, Olongapo City. Si kapatid na Danilo Hernandez. Kapatid na Elbar Panuela. Si kapatid na Dwayne Season. Si kapatid na Pedro Unay ng Firenze, Italy, Southern Europe. Si kapatid na Metroville, Barangay Balibago, Calamba City, Laguna. At si kapatid na Feeling Tolentino. Ano po? Marami pa po kayo, subalit hindi ko po mababati kayo lahat muna. At isasama ko rin po itong mga kapatid na nandito po sa Edmonton sa Alberta. Ayan po. Sila Michael De Los Santos po at si kapatid na Cecil, si kapatid na Edwin Gloria at Glena Gloria. Ano po? Si kapatid na Carlito Moreno. Kapatid na Emily Rubillos. Ano po? At si kapatid na Riley Bernal. At sa Medulark naman sila kapatid na Ernesto Flores, si kapatid na Neil San Pedro, si kapatid na William Amay Pampuan, si kapatid na Esteban Flor Amor. Kumusta po kayo? Sana po ligtas kayo sa mga pagkahawa nitong coronavirus. Si kapatid na Glyn at Maylin David, kapatid na Noel Rivera, kapatid na Boyet and Susan Ramos, kapatid na Ernesto Flores. Ayan po mga kaibigan. At si kapatid na Nelson Bragas. At sinasama ko na rin po lagi yung atin pong minimisyon, ano po. Hindi ko po pwedeng limutin yon kasi mahalaga po ito sa atin. Hindi ko po inaalis ang aking mga minimisyon. Yung Borja family po sa New York, ano po? Si Ruth Borja, si Marilu Borja, si Tony Borja, yan po lahat yan nasa New York. Si Rico Borja King, kumusta ka? King,
Vicente Borja. Kasi po, ito po mga Katolikong bukas ito eh. Bagamat po ito Katoliko, sumusunod sila sa pagbinyag, pakasal, sa mga pagdapit sa patay, pamisa, pero hindi po ito mga sarado, bukas po ito. Baka sakaling loobin ng Diyos na makita nila ang katotohanan. Ano po? Ito pong si Jean Alpaparafinchel sa Texas. Jean, kumusta ka? Mayroon dyan sa Texas mga lokal ang Iglesia ni Cristo. Itong si Henry Samson Jr. John, kumusta ka? Punta ka sa kapilya at magsiyasat ka, magtanong ka. Ano po? O di kaya, ang nanay mo si Gloria, Gloria, punta ka sa kapilya, total mga anak mo naman yan, ay pagsikapan mong makaunawa sila, magdala ka ng, magimbita ka ng ministro o manggagawa para madoktrinahan sila. Ito po ang pamilya po ito mga kaibigan ni Henry Samson Jr. Yung bunga ko po, yung pinsan ko na talaga pong itinaya buhay niya, talagang matapang siyang magmisyon sa iglesia. Kaya nga lang po, namatay agad kasi po na-overdose sa gamot. Ano po? Talagang ganyan. May dahilan po bakit ganyan. Pero ako po, sumasampalatayang maliligtas yun. John, para makita mo tatay mo, ay padoktrina ka po. Ito pong si Oscar Borbe Jr. Oscar John, magbalik loob ka sa iglesia. Si Rosalia Catsuela, ang asawa po nito ay talagang Iglesia ni Cristo, pati mga anak niya, siya lang po ang, bagamat Iglesia ni Cristo ay, ang pride po ang umiiral. Mrs. ay, pinakamabuti po ay sumama na kayo sa inyong asawa para sama-sama po kayong magtamo ng kaligtasan. At ganun din po itong si Chona Sineta Borja, yan po'y kapatid ko, nasa Florida, USA din po yan. Itong si Arlene Asarcon, ito po ay mga pinsang buo ko po ito. Sa Toronto po ito. Tumira na po ako sa bahay niya nung siya may negosyo pa. Nagtrabaho ko po dyan sa pinsang ko yan, sa Toronto. At si Jesus Sinita Opeda, nasa Vancouver po ito. Si Susan Opeda Almonte, kumusta ka Susan? Ano po? Ayan. Yan po sa Winnipeg dati yan. May bahay sa Winnipeg yan. At ako po'y natulog na rin ng dalawang gabi sa bahay nila. Nung pumunta po ako sa Toronto, dumaan po ako sa Winnipeg. Si Paul McKinney, ito si Paul, Billy, pinadoktrinahan ko na po ito pero hindi naman natuloy. Maring hindi pa panahon. Billy, hindi po tayo maliligtas kung puro lang quotation padadala nyo sa akin. Ang importante po, matapos nyo doktrina, kung sakali maunawaan ninyo, di mag-iglesia kayo, tiyak, maliligtas kayo. Pero huwag kayong pumayag na mamatay kayo sa ganyang kalagayan. Billy, ayan, dito ko na po direktang sinasabi sa inyo. Ano? At si Pati Carpio Sineta, si Glinda Rial, ayan, nasa Pilipinas yan. Si Gumerciendo Portem, si Alex Sineta, kapatid ko po yan. Nag-born again din po yan. Saldi Atik Sineta, nasa Couples of Christ ito. Katoliko din po yan, mga kumbaga sa kulungan, tumalon lang kayo pero nasa kulungan din kayo. Couples of Christ, Katoliko din po yan. Si Hyan K. King at si Jocelyn, ang kanyang misis. Ito po, ito Chinese po ito, pero hindi ko alam kung Katoliko ito o Buddhism, kasi inchik po ito. Bueno, yan po mga kaibigan ang aking pinagsisikapang laging sinisiran ko ng aking mga video, at kung maawa po sakali ang Panginoong Diyos ay makakasama natin sila sa kaligtasan. Ano po, si Teresita Borja, si Melody Samson Rinon, nandito rin po ito sa Canada. Si John Duran, si Arnil Borja, Vicente Borja,
Ayan po. At dito po naman si Rahasya Maribo, isa po itong Muslim. Teodora Beltran, born again po ito. Mga pinadadalang ko po ito. Itong si, bueno, yung mga kapatid dyan sa lokal ng Napo. Kapatid na Bong, Kinyan at saka si Gina. Si kapatid na Jose. Si kapatid na Joson. Si kapatid na Felix Fortaleza. Si Neta. Ayan po. Yan po nandun po yan sa lokal ng Napo Pulangi Albay. Yung po ang hindi ko yan po ang bunga kong lokal. At pinagsikapan ko po magkaroon ng lokal dyan noong 1982 to 83. Talaga po, buwan-buwan umuwi po ako doon para makapag-mission. Sa awa ng Diyos, hindi naman po nabigo. Yan pong lokal ng Napo. Matagal na pong nagkaroon sila ng talagang bahay-sambahan. Bueno, hanggang dyan lang po mga kaibigan at muli ay samahan po ninyo ako sa panalangin sa ating Panginoong Diyos na sana po ay wakasan na niya itong pandemya para mapayapa na tayong naglilingkod sa Kanya, sumasamba. Sana po huwag tayong mahawa. At higit sa lahat, idalangin din natin ang ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Iranyo o kapatid na Eduardo V. Manalo, na sana po ay huwag siyang mahawa kasama ang kanyang pamilya. Manatili po ang kapayapaan sa kanyang buong pamilya. Ang patnubay ng Panginoong Diyos ay patuloy po sana sa kanya. At ang karunungan, ang kapangyarihan mula sa Diyos ay taglayin niya lagi sa ikatatagumpay po ng buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Idalangin po natin siya mga kapatid sapagkat ang kapatid na Eduardo ay dinadalangin din tayo. Bueno, bago ko malimutan pala, si Carix Kayanong ng Target On Air. Kumusta po kayo, Carix Kayanong? Belated happy birthday. Hanggang dyan mga kaibigan at huwag nating kaligtaan. Mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe po. Maraming salamat po.